lang. Oh, bluff lang pala yung bloodbath. Gusto niyo magba-bloodbath pero kumikilos yung mga alipores niya parang si Bato, no? Na gustong i-dismiss yung impeachment, no? Bloodbath pala pero bluff lang. Really? Oo, di ba? Georgia Internet Cafe, Cheska Macurol. Of course, Addictus Rex, Cheryl St. Mary. Nandito na ba si Takumi, Shirkansaki, okay, si Avenzir, Nandiyan na rin ba si Lemon, si Reviton 2.0, Magic, si Magic, nasaan na pala si Master Pogi, di na nagpakita, di na nagparamdam, nasa Pilipinas, paano naman din, ayan na si Takumi, okay? Rudy Manuel, hello, MUG, nandiyan ka na ba? Okay. So, ayan, teka lang. Baka may nakalimutan tayo. May nakalimutan ba tayo? Si Trixie Villa, 11. Ayan si MUG. Yes, hello. Ayan. So, ayan na si Maria Nanale. Hindi na tayo nagkita. Diba? Tay Ray, Janet Escaja, or Encaja. Janet Encaja. Yun. Joyce Baltazar, Marvin Ombas, Presi Castillo, Street Style. Yan. From Scotland. John Aspa. And si Tatay Ray, nandiyan na. Elijah and Bella in Paris. Lenore de Leon. Nga pulang-pula. Diba? Yan na. Hello. Mines Mandak. Okay? Bloodbath. Pulang-pulo. Yan. Okay, let's try. Panorin na po natin ito mga kaklira. Ito ang news. Ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung pwedeng tumawid ng 20th Congress ang impeachment trial laban sa kanya. May mga naging hakbang-anya sa paghahain ng impeachment na labag sa konstitusyon. Nakatutok si Ian Cruz. Kay Vice President Sara Duterte na mismo nanggaling. Pinag-aaralan na ng kanyang mga abogado ang pagkwestiyon kung pwede bang ipagpatuloy sa 20th Congress ang kanyang impeachment trial na nagsimula sa 19th Congress. Kina-question din namin yan, yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Sinabi yan ng Vice Presidente sa pagharap niya sa mga taga-suporta sa The Hague, Netherlands, kung saan nakadetain ngayon ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa reklamong crimes against humanity sa International Criminal Court pero nang usisain siya sa detalye ng kanilang strategiya. Yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am, kasi papagalitan na naman ako nila. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, tanong natin yung lawyers. Sabi pa ng Vice, ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. Nasa The Hague si VP Sara dahil naipangako niya sa ama na babalik sila ng inaroon para... Okay, so kita nyo mga clear. Okay, may issue. Nagdidebate na nga mga senador dyan na dapat daw hindi tumawid. Pero may mga eksperto tayong pinakita kagabi. Ang sabi naman ay dapat tumawid dahil Senate is a continuing body. So, ito kasi mga ka-clear. Akala ko ito yung totoo. Hindi, sa akin lang mga akala ko ito siya. Diba? Tuloy. Duterte na harapin ang impeachment trial sa 20th Congress. At mula sa Davao City, nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Hindi... Akala ko gusto niya ng trial. So alam mo mga ka-clear, ganito yan. Ito na sa akin. Kung gusto mo ng trial, di mo ko questionin yung technicality. Although sabi ng lawyer, it's our right. Diba? It's our right. To use all the legal remedies na naaayon sa konstitusyon. Kasi pinaglalaban namin to, base din sa konstitusyon o base sa batas. Sabi niya kasi maraming procedural lapses. Okay? So, syempre, pag na-technical to, mga ka-clear, halimbawa lang pinag-usapan lang naman natin. Kung ito'y mata-technical, walang trial. Hindi niya malilinis pangalan niya. Diba? Sabi niya, gusto ko even before, wala pa to. Parang kailan ba siya na-interview noon? Months ago, sabi niya, oo, gusto ko yung speech. Ito. Tatanda ko yung words niya. Gusto ko ng impeachment. Gusto ko na rin matuloy ang impeachment. Kasi para ako na lang ang tatanungin nila. Hindi na nila madadama yung mga kasama ko sa OVP, sa DepEd. Kasi dapat ako lang. May ganon, di ba? Para malinis ka rin pangalan ko, dapat ako lang. Hindi dapat nakakasama yung ibang mga kasama. Una yan.
Pero despite that, na gusto niya ng trial, gusto niya matuloy yung trial, nag-file sila sa Supreme Court. Tingnan muna natin ito mga clear. Saan ba yan? Wait ha. Okay, wait. Ito. Napakita ko lang kasi parang medyo may inconsistency. Okay? Ayan. Try natin to. VP Sara Duterte files petition to SC to stop impeachment moves against her. This is Feb 19, 2025. Okay? Vice President Sara Duterte has filed a petition before the Supreme Court to block the impeachment complaint filed against her in Congress. According to the SC, the petition for certiorari or certiorari and prohibition with urgent application for temporary restraining order and writ of preliminary injunction was filed on Tuesday, Feb 18. The petition seeks to nullify, pinapawalang bisa, to nullify the fourth impeachment complaint filed by the members of the House of Representatives citing Article 11 of the Constitution. No impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Pero anong masabi? Yung 1 year daw ay from the time na na-file sa Senate. So, anong ground dito? Well, anyway, malabas pa rin dito mga tina-technical nila. So, hindi ito sagot doon sa di umanong korupsyon, sa mga di umanong peking resibo, sa di umanong nagastos agad in 11 days ng hindi para sa yung pinagkagastosan ay hindi dapat sagot ng confidential fund. Diba? So, hindi ito sagot patungkol sa hindi niya ma-i-account yung millions of pesos na notice of disallowance ng COA. So, this is more technicality. Jurisdiction, the way it was filed. So, the petition that they filed does not touch on the merits. It does not touch on the merits of the case. Hindi pa tungkol doon. It's more on, may jurisdiction ba? Dapat ba na-file? Dapat hindi na-file? May mga ganon. So, okay, as a consequence, issue of writ of prohibition enjoined the Senate Act. And to enjoin, pinapahinto rin, issue a prohibition to enjoin, pinapahinto ang Senate of the Philippines from acting on the fourth impeachment complaint due to the violation of 1 year bar under the aforesaid Constitution provision. So, dito pa lang, as of February 2025, gusto niya nang patain ang impeachment proceedings. Diba? Kasi na-file na to yung fourth impeachment complaint, na-file na sa Senado Kaya gusto nila ipahinto ang Senado na umakto dito. Kasi meron daw violation ng 1 year bar under the aforesaid constitutional provision. Okay? So, kung papansin ninyo, mga clear, okay, kaya yung sinasabi niya na gusto niya rin ng bloodbath. Ba? So, parang bluff lang. 'Di ba? 'Di ba? Lumalabas mga ka-clear, lumalabas na bluff lang. 'Di ba? Teka lang, may papakita pa ako sa inyo mga clear Wait lang. For a while. Okay. So, wait lang, meron pa rito mga clear Ipapakita na ako sa inyo dito. Okay? Ito, meron ditong comment mga clear Ay, wait, kailan po? Ito ba yun? Kailan po? Sige lang, meron ditong komento. Tignan nga natin yung komento. Dito sa sinasabi niyang 1 year. Pakita lang natin. Anyway, yun naman ang topic sa SC. Ngayon, meron na naman silang balak i-topic mga ka-clear. Sige, ito. So long, on the third impeachment, 1 year ban has not set in. Yan dito. A lawmaker who was tapped to be part of the prosecution panel for Vice President Sara Duterte's impeachment trial maintains that the 1 year ban on new complaints had not set in. So hindi pa naman daw nabibilang yung 1 year. Has not yet set in yet because the first 3 raps have not left the office of the House Secretary General. So kasi nandun lang sa Office of the House Secretary, di ba para naipon doon at the time. So ang sabi ni
San Juan, Representative Isabel Maria Zamora said, the Supreme Court had already decided in Francisco versus House of Representatives that the 1-year prohibition on the filing of a new impeachment complaint will start only after the charges are forwarded to the House Committee on Justice. Oh, so, nung sinabi dito ni Representative Zamora na hindi pa nakakount yung 1 year kasi hindi pa lumalabas yung complaints sa House of Secretary nandun pa eh. Diba? So, mag-i-start lang daw yun kapag ito ay finorward na, sinubmit na sa House Committee on Justice. So, lumalabas yung unang final ni final ni VP Sara na impeachment complaint, parang wala siyang merito. 'Di ba? Kasi nga hindi pa daw nagse-set in, hindi pa nabibilang yung 1 year. Kasi di pa lumabas sa office ng House Secretary General. Tapos sakaya sabay-sabay ito. 'Di ba hindi nga siya umaandar eh, remember? At hindi pa pino-forward. Remember nagrereklamo sila Representative-elect Leila de Lima. Ba't hindi pa umaandar? Di ba nagrereklamo rin sila Representative Franz Castro? Ba't hindi pa yan pino-forward? Yon. So, na-forward lang nung may fourth na impeachment complaint, kung di ako nagkakamali, at dun lang. Diba? Aandar yung 1 year. Okay? Yun yung according to Representative Isabel Maria Zamora. So, ngayon, diba, kung walang buhay, kung hindi magtatagumpay ang petition ng Supreme Court dahil may kumukontra, mga ka-clear, ang ginawa nila ngayon is magpa-file daw ang lawyer nila. Diba? Magpa-file daw yung lawyer nila ng iko-question kung dapat tumawid o hindi. Diba? So, technical, gusto ng bloodbath pero todo kayo mga kalyado sa Senate para di matuloy ang trial ng impeachment. Yes, Alma. At hindi lang yung mga kalyado niya. Kasi, pati mga lawyers niya, according to her, diba, ay magpa-file din ng petition sa Supreme Court patungkol doon sa issue kung tatawid ba o hindi tatawid sa 20th Congress yung impeachment, yung articles of impeachment, yung impeachment na proceedings. Diba? So, paano mo ngayon mababalanse yung sinabi, ang gustong-gusto ko ng trial at bloodbath. Pero di naman niya pinapahinto yung mga kaalyado niya o lawyers niya na di niya pinapahintong sa paghadlang na ito ay tumuloy. So, totoo bang gusto niya ng bloodbath? Kasi trial we're talking of trial. Gusto ko talaga ng trial. Itong pagpa-file ng petition, hindi yan trial kasama. Hindi yan trial proper. Okay? So, paano mo ngayon masasabi na gusto mo yung trial at bloodbath kung di mo naman pinapahinto yung mga kaalyado mo at mga abogado mo na ipahinto ito? Diba? So parang, bluff, nagtatapang-tapangan. Diba? Dapat matuloy impeachment para mapatunayan kung totoo ba, Nicolas Pedro. So ngayon, ito pa mga ka-clear. Okay? Ano na yung bali-balita? May umami naman mga ka-clear, ha? Printed na copy. Kayo po may na-mail. Galing sa office niya, Printed na copy. So, petition to, sorry. Para siyang draft. Siguro draft document, draft memorandum, draft request, I don't know. Draft to junk, ibasura yung impeachment ni VP Sara. So, yung mga kaalyado niya kumikilos na yun, magkasama pa. Di ba? Si Senator Amy at saka si Senator Bato. So, may pagpipigil ba si VP Sara na ito ay ihinto? Hindi, wala. Pati abogado niya, i-avail yung naging issue patungkol sa pagtawid ng impeachment trial sa 20th o dapat hindi. So, these are all issues of technicalities. Diba? So, nasaan na yung gustong-gusto yung trial at gustong-gusto yung bloodbath. Diba? Tuloy. Kayo po may na-mail. Galing sa office. Nagkumpenta pa naman. Nakonsulta. Original yung So meron pa, parang una yung akin. So meron pa, maliban dito mga ka-clear. Meron pang umaandar daw, hindi ko man alam yan. Ngayon ko lang nakita. May umaandar pa at nauna yung kanya. So, if you really want to clear your name sa impeachment proceedings, di ba kasi ready ka to give all your pieces of evidence,
to submit all your pieces of evidence, trial proper. Okay? Yeah? So, yun. So, ano ba ang iisipin natin? Matapang ka ba talaga? Gusto mong i-clear yung name mo? Kaya mo bang ilaban para masabing sinungaling sila? Diba? Yang house, yung prosecutors, diba? Yung mga ebidensya nyo. Kasinungalingan yan. Kasinungalingan yan. Pero mukhang hindi yun mangyayari. Dahil mismong sila, si VP Sara at mga lawyers at supporters niya, pilit na pinapatay yung impeachment trial. So taliwas ito, diba? Taliwas ito sa kagustuhan ni di umano, hindi ko na alam tutuloy kasi kung totoo o hindi. Taliwas ito sa kagustuhan di umano ni VP Sara kung totoo na gusto niya yung trial at saka gusto niya ng bloodbath. So di ba taliwas eh. So ano, bluffing para makita sa ng tao na oo, gustong-gusto ko, kaya ko. When in fact, ite-technical nyo lang pala lahat without even submitting the proof of evidence na ikaw talaga ay wala naman palang korupsyon, walang paggasta paggasta sa sariling interes. Ayan, pinipilit ng kampo ni VP wag matuloy impeachment dahil madaming madadamay at lalabas saan galing ang kayamanan nila. Simple man. Diba? So, yun lang. Sa Diseng News, syempre nagulat naman tayo na i-avail pala nila yung mga issues sa debate noong nakaraang araw patungkol sa pagtawid o hindi pagtawid na impeachment sa 20th Congress. So, nabaliwala. Diba? Nabaliwala yung tapang niyang ipinakita na she's ready for trial and bloodbath. Lumalabas, hindi totoo. Yung tapang. Lumalabas lang, hindi ko sinasabing hindi siya matapang. Lumalabas lang tuloy na hindi totoo. Diba? Sir Rudy Ilas at Nelson Capino, thank you sa stickers. Yan. Diba? So, sino to? Bulldog. Yan. Shoutout po. Yan. And Atsumi Emma from Japan. Oh, thank you, thank you. And Jamin or Jamine Quizon. Yan. Eladio Manalili. Tar 1966, Rosa Agonzaga and Dolly Villanueva. Smiling Grapes. And Lee Marinduque and Milet Mendijar from Dubai or Mendihar from Dubai, UAE. Oh. So kayo. Kayo ano sa tingin niyo mga kakli? Ano sa tingin niyo ano sa tingin niyo ba ang mga sinasabi ni VP Sara? Makatotohanan ba? Yung ba talaga nasa sa loob niya? O natatakot siya na malantad? Kasi pag natuloy ito, mga kaklir, kung matuloy ito kahit na, well, depende yan siguro kung sino magiging presiding judge dyan. Okay? Kung ang magiging Senate President ay magiging kaalyado niya, baka harangin, di ba? Halimbawa, mayroong request for bank certificate, bank records. So, kasi kapag tinuloy na yung impeachment trial, mga clear, pwede nang lumabas lahat yung mga dokumento. At yun yung tingin kong gustong pigilan ng mga kaalyado ni VP Sara. Kahit sabihin pa ni VP Sara, gustong-gusto niya. Pero syempre, ano lang yun? Yun na yun. Di ba? Kasi pwedeng malantad. Kaya lang, ito naman mga clear, kung wala naman dapat ikatakot kung ano man yung malalantad because you can defend yourself at all times. Diba? At any given time. Diba? At any given place. No? In any given place, at any given time, kaya mo ipagnanggol sa sarili mo, tingkulan ka naman ikakatakot. Kaya lang sabi ko nga, mga kaklir, kung noon pa, kompleto na siya ng ebidensya, di na yun aabot sa issue na to. COA pa lang, malinis na siya. Diba? Di na aabot sa mga Marie Grace Piatos, Marian Rivera, di na inaabot. Kung noon pa lang, maayos na ang kanyang dokumento na sinadmit. Ang problema is, lahat ng tao niya, lahat ng tao niya, maliban kay VP Sara at kay Colonel La Chica, at sino isa? Ano isa? Sa DepEd? Colonel ano yun? Sino isa? Isa La Chica sa OBP? Sino isa? Nakalimutan ko na naman. Hindi ko madalas kasi sila Chica lang masyadong madalas mabanggit eh. Sino nga yung mga ka-clear rate? Sino isa? Basta isa. Sa DepEd. Ay, sorry. Sa DepEd. Noon last ko. Thank you, Felicitas. Sasis, Noe. Ayan, third. Thank you din, third. Ang gagaling talaga.
Ha? Ang gagaling. Cheska Makurol, Shiro Kansaki for the vlogs. Cesar Master, thank you ha. Di ba? Rosette, Taginod, Bisong. Oy, galing talaga. Thank you. Minsan makakalimutan mo talaga yung mga pangalan eh. May nabasa ko dito. Okay. Yan, si Priscilla Acepcion, Samuel Abad, Mines Mandak. Dito ba si siklista sa Inglaterra? Hello. Yan si Nelson Guntan. Diba? So, ganito yung mga klira. Walang alam lahat ng tao niya sa OVP. Up to Atty. Zuleika Lopez. Pero, pumipirma sila ng certificate. Lalo yung mga accountants niya. Diba? Pero wala sila alam sa ginastos. How can you explain that? Diba, mind conditioning. Diba? How can they explain that? Your people who are supposed, diba, to be part of the accounting, part of the doing the report. Bakit? Yung accountant mo, yung chief accountant mo dyan kung sino man yan agent accountant, siya yung pipirma kasama si SDO. So dapat yan, alam nila kung paano magre-report ngayon kung sinulas ko man yung chief security nyo, magre-report yan kay SDO. Lahat ng resibo, ipa-file yan, isa-certify siya ni accountant. Paano ngayon mangyayari? Paano ngayon marireport iyan ng maayos kung ang tao mula sa OVP ay walang alam? Ang nakakaalam lang ngayon, ikaw, VP Sara, na nag-utos na ibigay yung pera, buo, isang bigayan, kay La Chica. Diba ang hirap nun? Paano mo itong malulusot? How can they now tell, diba? These people, your officers, how can they tell and certify na lahat ng pinirmahan nila ay totoo? Samantala, nagsalita sila sa house na wala silang alam, pumipirma lang sila. So, hindi ito makukuha sa deny-deny lang, mga ka-clear. Diba? Hindi ito makukuha sa deny-deny. Wala akong alam. Tapos, up to that, mula sa pinakataas na, yung pinagkakatiwalaan, diba? Kumbaga, second in command na si Atty. Zuleika Lopez, wala ring alam. So, mag-explain lang yan, dalawa kayo. Sila Chika, saka si VP Sara. Dahil kayo lang yung nakakalap kung saan to ginastos. Diba? So, lahat dyan, yung mga resibo, di ba, pinirmahan lang nila Sabi nga ni Gina Acosta, pumipirma lang siya Kung anong bigay sa kanya nila Chika, pinirma niya. And that's not the task of SDO. Siya dapat yung nagko-control. SDO nga Tapos dapat aalamin niya, bago siya ulit magbigay, aalamin niya muna kung paano ginastos yan. Tapos sasabihin ngayon ni Gina Acosta, SDO, wala siyang alam. Paano yun? Diba? Paano yun? So, MUG, di mo alam kung ano gusto ni Sara, magaling talaga magpaikot. Kuwang-kuwa ang gusto ng didilis. Di ba? So, yun lang mga kaklira. Kung i-analyze natin, ang tapang, kasi I really want bloodbath talaga. Di ba? Ibig sabihin, balitaktakan yan, labanan yan. Pero not through mere technicalities. Pag bloodbath, para kang gladiator, lusob. Fight. Di ba? Pero kung yung fight mo is technicality lang at ayaw mong ilabas lahat yung ano yung dapat ilabas. So, ano yung I really want trial. I really want trial. Diba? Means man that's hypocrisy sa part ni VP po, attorney. Well, hindi natin alam. Pero sabihin siya ng lawyer, this is our right. Tama naman, hindi ko pinasusubalian. I cannot deny the fact that yes, she has the right to file all kinds of petitions. To question, no? To raise that issue of technicality. You cannot deny that. Totoo naman. Pero, huwag ka na magsabi na gusto mo ng trial. When in fact, lahat ng kalyado mo gustong huwag matuloy. Diba? Jar Bakungan, sabi niya, thank you sa sticker. Ang sabi niya, denial, panic, threats, anger, those are very human responses to feeling guilt. J. Oppenheimer. Yan. Si Bakungans of La Union. Thank you, Jar Bakungan. Diba? Sabi ni Maylin, so parang ganun na lang po yun, yan.
kunwari sa future magkaroon tayo ng masamang president or VP pag ayaw ng Senado, hindi ma-impeach. Well, ito yung lagi nasasabi. Numbers game. Anong sinasabi ni Senator Amy Marcos? Mami na kayo, talo kayo sa impeachment. Di pa nag-start, Di pa nag-start ang trial. Wala pang nagtotake ng oath ng mga judges, ng mga senators. Pero talo na agad yung impeachment. So, Joy Canonisado and si Lindizon, opil yan, nagkukunwaring gusto niya ang impeachment dahil nakakaamoy siya na pumapabor sa kanya ngayon ang sitwasyon sa Senate na pinangunahan ni Quezon. Okay, malaki yung so far ngayon na malaki ang clamor na matuloy ang impeachment, So may bago pa ba kasi ang SWS 88%, yun na ba ang pinaka latest? Meron pa bang iba? Pero syempre pag may bagong iba diyan, pagka Pulse Asia baka iba ang findings, iba ang kanyang. Depende kasi yan sa ito. Wait. Saan to galing? Wait, mga kakli. This is March March pa naman to. Tingnan ko lang Okay, saan to? Wait lang po. Okay. Sige, tingnan ko lang to, pero hindi siya latest, mga kaklira. Pero malapit-lapit dun sa sa SWS. At malayo sobra sa Pulse Asia. 8 hours? Totoo ba to? Wait lang 8 hours lang ito, mga kakli. Sorry parang latest ba siya? 8 hours. Wait lang, tingnan natin date. Wala Ay, oo, mukhang bago to, mga kakli. Sige, tingnan natin 90% of the Filipinos want VP Sara to face impeachment trial. Lumalaki na. A strong majority, kasi 8 hours So, bago. A strong majority of Filipinos believe Vice President Sara Duterte should face impeachment trial. Kaya nila ngayon, diba, nung una kasi mga kaklir, feeling ni VP Sara, okay na siya sa Senado. Sabi nga Senator Amy, baka medyo kinakabahan sila sa result ngayon ng survey. Baka lang hindi naman natin na sigurado. Iba yung feelings na ito na nakikita ko. Na lumalakas ang clamor na ituloy ang impeachment trial. Ito naman yun should face impeachment trial. Di naman sinabi na gusto namin makonvict. We just want impeachment trial. Yun naman yun nandito So 90% na. Okay, these were the findings published by Numero 1, June 3 lang. June 3. Latest Based on yan, Israel 2025 National Survey as part of the Philippine Public Opinion Monitor. Okay? Held from March 31 to April 7, 2025, a very high pa. 90.3%, out of 1,894 respondents want Duterte to face the impeachment charges before the Senate once it convenes as impeachment court. Ayan ito mga klira. Kaya sabi ko ang layo talaga ng Pulse Asia Tignan, basahin ko muna to. Yusek, we Filipinos want an impeachment trial. We demand an explanation from Sara. Diana, 18. Siguro, kung na-survey ka, pasok ka dito. Kaya sabi dito, wait lang Ay, bumaba yan. Okay, nasa na? Yan 50.3 prefer that senators sitting as judges in Sara Duterte must reach the decision based on the weight of the evidence. Majority, may 0.3. Majority na to, may 0.3, magpas ng 50 Okay, other respondents pointed to the following factors, 31.6 based on public clamor. Lamang pa rin to, dapat weight of the evidence. 6.7 based on their conscience, 6.2 based on their political loyalties. Meron pa pala talaga, no? Pake sa katotohanan to, mga kaklir. Political loyalties ang gusto. 5.2% based on their political beliefs. Okay, so ito, sabi niya, WR's results are nearly identical with strat-based social. Tama. Kasi ang SWS is 88%. Ayan bago nga to. 88%. Di ba? Na ang layo sa Pulse Asia. Kaya, wait lang Para meron tayo ebidensya. Kaya, di natin alam kung ano ang respondents niya. Ito, pakita ko mga kaklir. Okay? Kita ko lang Kasi ang SWS, 88%. Ang WR, 90.3%. Ito, Pulse Asia. 50% disagree with impeachment case. Ano yan? Diba? Kaya tuloy si Pulse Asia naiintriga.
Sino ba talaga ang may hawak sa Pulse Asia? Tanong lang yun ng karamihan, mga ka-clear. Diba? Bakit lumalabas sa lahat ng survey nyo halos puro parang propagandista ng Duterte? Well, anyway, sabi ko 2016 pa lang yun na yung tag sa kanila, di ba? Well, let's give them the benefit of the doubt. Let's give Pulse Asia the benefit of the doubt. Kaya lang, parang nagsusumigaw kasi yung inyong, those who disagreed with the filing of the impeachment case went down by 1%. O dati daw, o 51% pa dati. Bumaba na nga yan eh. Sabi, 50% na lang in May. Tapos those agreed went up 10 percentage points from 80, naging 28 na lang. So, medyo malayo talaga yung findings. Ay, wala. Sorry. Ayan, wala tuloy. Diba? Ang layo. Layo. Okay? So, yun lang mga ka-clear ha. Pinag-usapan lang natin to kasi parang kakaiba kasi. Baka medyo na-alarma si VP Sara sa sigaw. Diba? Sigaw. Although, sabi nila, tignan na lang natin kung anong gagawin ng Senado. Tanggalin na lang pati mga senador na nagpapatagal ng impeachment. Well, yeah. Lito Kabasag. May paliwanag si Senator Tolentino tungkol sa crossover jurisprudence American impeachment. Well, sabi nga natin, kanya-kanya po yan, paano ba ito? Hindi man pag-interpret kasi judge lang yan nag-interpret justice. May kanya-kanya silang stance. Diba? Ayon naman sa tatlo. Tatlo naman yung binanggit yung experts kahapon. Diba? Si dating Senator Frank Dillon, si Justice Carpio at Justice Ascuna, ang sabi nila, pwede tumawid. Because that's the nature of the Senate. It's a continuing body. According to them. So, tingnan na natin. Cheryl Ordonez, Sito Pandamos, need i-file ng mga prosecutors once i-dismiss ang Senado ang impeachment. Mga clear kasi ganito yan. Ang may jurisdiction na talaga dito, Senado. So, kung hindi pag-i-interpret lang ng batas ang pag-uusapan, mukhang di sasaw-saw ang Supreme Court kung ano magiging desisyon ng Senado. Kasi sole jurisdiction ng Senado ang impeachment proceedings. Kaya nga pati ang Pangulo ay walang pwedeng gawin dyan. Diba? Sa kanila lang yan. So, dapat proseso lang talaga. Proseso. Diba, Luis R. Gabuyo? Magandang matuloy ang trial kasi sa kilos ni VP madali siyang i-provoke. Konting gatong lang, kakantayang bigla. Same ng tatay. Yun. KMPO5, di ba handa na kayo? Gumagawa na naman kayo ng strategy. O nga, sabi niya, Chunko, di ba? KMPO5. Sabi nga, Chunko is ready naman sila. LMA TV. Di ba? Si General Danao, Saramaw. Nasaan ba si General Danao? Di ba? Edmond Gonzalez. Nandito si Lori, LD Channel, and Jess Soriano. Okay? Lori Mamawag, yun. And Romel Prudente. Okay? Attorney, sana silipin nyo ang sabi ni Romel, ang rally ng rider tungkol sa NCAP. Baka sumausaw DDS dyan. Problema yan. Okay, alam mo, pwede naman daanin ito sa usapan. Huwag mo na kayong mag-rally-rally. Sayang ang panahon. But you can talk it with the head of the agency concerned. Ito nga EUV modernization, nakinig ang Pangulo. Wait. Pakinggan natin. Hindi pa ready. I-ready natin sila. Nakikinig ang Pangulo. That's the point. Hindi ipipilit. Ang PUV modernization, nag-start ito mga ka-clear. Alam ko, panahon ni... Ito ang problema dyan eh. Okay? Sige, alam ko 2018 to. Wait lang mga ka-clear. Tingnan natin kung paano nag-start. Okay. Kailan ba ito nag-start? Tingnan ko lang hindi ako sure. Pero alam ko parang panahon ito ni dati Pangulong Duterte. 2017! Okay. 2017 pa At may nabiyaya ang bansa rito na napakamahal ng sasakyan. Yan, 2017. Pinilit ito. Pinilit siya to the point na yung loan. Kaya nga ito inaral ulit sa panahon ni PBBM. Inaral siya kasi ang daming issue tungkol sa kooperatiba. Dapat ihanda yung mga operators, yung mga tsuper, paano ang isang matino na kooperatiba. Diba? Na hindi naman nahihirapan yung mga tsuper, mga jeepney drivers. Diba? Tapos yung mga ruta, may mga lugar na hindi naman ganoon kadami yung
jeep na maanda, so kailangan pa ba yun? Ang mahal-mahal, kung hindi naman sila kikita, dapat inaaral to. Saka dapat ihanda talaga sila. So that's the point of the president regarding that. Di ba? So tingin ko itong NCAP, kausapin mo na ni sila. Diba? Huwag mo na mag-rally. They can send a letter. Saka dapat talaga matino tayo. Dapat disiplinado tayo. Di ba? Kapag na-drive, dami kasing dami rin naman pasaway sa totoo lang. Minsan na magsisignal light ka na pakaliwa. Tama ba to? Pakanan. Diyan pa dadaan. Sumisignal ka na para lumiko ka. Pero ipipilit pa rin ng ibang mga, hindi lahat po ipipilit pa rin ng ibang mga rider. Motorcycle rider. Di ba? Nangyari sa akin yan, buti hindi ko tinamaan. Pero tagal ko na nagsisignal dahil magpa-park ako. Ay, nako, lulusot talaga. Thank you, Stuart Little, Catherine Third, Romulo Landingin, Danny Salameda, Yvette Evangelista, Boy KSP 101, Lynn Galos, Laarni Abad, Vera Caldwell. Ha? Okay, alam mo naman, paiba-iba rin ang statement para ng tatay niya. You want impeachment conviction based on the documents and evidence during the Congress hearing. Yan, Rowena Malabuyok from Milan. Annette Alegre D. Thank you so much. Ayan. Okay, ayan. Thank you po, Ma'am Annette. Rod. Takot sila malaman ng totoo, kala matapang. Saan ang bloodbath? Yun na. Tapos ito technical. Sa mga kakli, meron pa po tayo isang topic, no? Maraming salamat sa inyo at meron pa po tayo isang topic. At magkita-kita ulit tayo. See you in a while, mga kakli. Thank you so much. Bye. Yun, salamat. Attorney Claire, thank you, Attorney Claire. Ayan. Actually, yung next topic niya regarding atasapan yun eh. So, ano ba yung next topic niya? Topic ni Attorney Claire, mga kapsat. Attorney Claire, rewind. Yung sinabi ni General Torre kanina sa press con. So, ayan. Actually, guys, marami pa akong gustong ikon dito. Kaso nga lang, may dapat pala akong gawin. No, lalo na bukas may meeting kami. May dapat pala akong gawin at tapusin. Tapos medyo hindi pa rin maganda pakiramdam ng maestro. Medyo hirap maglakad. Pero anyway, again, thank you very much, no? Umabot tayo ng 300 plus viewers kanina. So, thank you very much. Sa mga hindi pa nag-like and subscribe dyan, no? Baka naman. At syempre, kamusta ang ating mga garapata dyan na nag-iiyakan? Nakapaw. May mga kinaaway dyan yung mga ibang kasama natin, eh. Ayan nyo lang sila, yung mga garapata dyan. Alright, so, mga absat, again, thank you very much. Good night. It's already 10:44. Nakapag-live stream tayo ng 2 hours and 41 minutes going 42. Yan, 2 hours and 42 minutes. Matagal-tagal din ito, mga absat. Pakit pa paano. Marami-rami tayong puputulin ng mga live stream mamaya. So, i-upload ko yun as upload. So, again, maraming salamat, absat. Thank you very much. Auntie Bebs, Naomi Chin, TGR2K25, VM Shimatsu, at sa lahat po. Sir Leonardo Ansag, siyempre, dyan na yan. At sa lahat po sa inyo. Maraming salamat again. Good night. Kita-kits tayo sa ating next live stream. Paalam, Maestro Paul signing off. Bye-bye.